The teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2.
goodness. Let us proclaim without dismay the light of the Lord for His goodness. Let us proclaim without dismay the light of the Lord for His goodness and His love. Sa buhay kong ito, aking gugunitain mga ginawa mo para sa akin. Wala na akong hahanapin pa, pagkat sa'yo natagpuan ang tunay na ligaya. Sa buhay kong ito, aking gugunitain mga salita mo, nagpapalakas sa'kin. Wala na akong hahanapin pa, pagkat sa'yo natagpuan ang tunay na ligaya. O Jesus, kay buti mo, ikaw ang kumikilos sa buhay ko. O Jesus, kay buti mo, sa lahat ng taong nagtitiwala sa'yo. Ano man ang aking kalagayan, kailanman di mo ko pinabayaan. Hindi ko lilimutin ang iyong kabutihan, mananatili sa'yo magpakailan pa man. O Jesus, kay buti mo, ikaw ang kumikilos sa buhay ko. O Jesus, kay buti mo, sa lahat ng taong nagtitiwala sa'yo. Ano man ang aking kalagayan, kailanman di mo ko pinabayaan. Hindi ko lilimutin ang iyong kabutihan, mananatili sa'yo magpakailan pa man. O Jesus, kay buti mo, ikaw ang kumikilos sa buhay ko. O Jesus, kay buti mo, sa lahat ng taong nagtitiwala sa'yo. Sa lahat ng taong nagtitiwala sa'yo. Glory to God, hallelujah. Purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos sa isa na namang umaga na Kanyang ibinigay sa atin upang siya ay ating makasama at makapag-aral ng Kanyang mga banal na salita. Glory to you, O Lord. Good morning, Jesus. Yes, Okay. good morning Jesus. Good morning sa aking mga kapatid sa umagang ito. Okay, Sa- bago po tayo mag-umpisa, kapatid, basahin po natin ang ating memory verse of the week, ang Matthew 6:24. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and Mammon. Amen. Sa Tagalog version,
Walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Kayamanan. Makikita po natin yan sa Mateo 6:24. Amen. Para po sa ating opening prayer. Sa Heavenly Father, nagpapasalamat po kami for sending the Holy Spirit to be with us forever. Ito siya po ang aming katulong, kapanalig, and of course, He is the divine comforter, the Spirit of truth. Thank you sa iyong pangako to give the Holy Spirit to those who ask for Him. Fill us with your Holy Spirit, Lord, and as we declare your word today, and transmit your message to your faithful children. The Holy Spirit gives us power to be our witness and to speak your word with boldness. We ask this in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Glory to God. Salamat, Panginoon, sa isa na namang araw na ikaw ay makakasama namin sa pamamagitan ng iyong mga banal na salita. Para po sa ating pag-aaral, nandito pa rin po tayo sa ating pag-aaral ng sanctification na kung saan tayo ay nandirito sa Kingdom of God. At ating tinatalakay ang worshiping God in spirit and in truth. At narito ang ating Bible verse sa John 4:24. Sa 1:4-24, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Sa English version, sa NIV, God is Spirit and His worshipers must worship in the Spirit and in truth. Okay, meron pa tayong isang Bible verse na maganda na talakayin natin, yung Revelation 4:11. Yeah, Pahayag 4:11, aming Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng kalwalhatian, karangalan at kapangyarihan, sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay at ayon sa iyong kagustuhan sila'y nagkaroon ng buhay at nalikha. Sa English Sa version. English, you are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they were created and have their being. Glory to God. Meron nga tayong awitin dyan. Natatandaan niyo po ba, mga kapatid? Thou art worthy, O Lord, of praise and glory. Thou art worthy, O Lord. Thou art worthy, O Lord, of praise and glory. Thou art worthy, O Lord. Thou art worthy. Thou art worthy. Thou art worthy. O Lord. Kaya yan yung po yung Revelation 4:11. Karapat-dapat na tumanggap ng kaluwalhatian, karangalan at kapangyarihan ang ating Panginoon. You are worthy, O Lord, our God, to receive glory and honor and power because you created all things. Sa ating pong pag-aaral tungkol sa salvation, mga kapatid, ngayon na tayo ay na pinangungunahan ng kaharian ng ating Panginoon. We are now living under the kingdom of God. Ay mabuting malaman natin, ano nga ba itong kingdom of God? Ano ba ang nakapaloob dito? How do we live in the kingdom of God? Kaya ito po yung ating tinatalakay every week. Lahat ng mga pag-aaral natin ay patungkol sa kingdom living. By learning and studying all these topics, we increase our knowledge about God. We get to know Him in a deeper sense. Noon tayo ay hindi pa born again, ay hindi natin kilala ang Diyos in a deeper sense. So, alam natin merong Diyos, pero ngunit kakaunti lamang ang ating kaalaman. See? Kaya mabuti na binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na tayo ngayon ay dinala sa ganitong klase ng gawain na kung saan ay tayo nakakapag-aral at nakikilala natin ang Diyos sa malalim na paraan at nakita natin na kailangan pala tayo ay mayroong mabuting relasyon sa ating Panginoon. At bahagi ng relationship na to ay siya ay dapat nating sambahin. So, iba na ngayon yung lifestyle natin.
yung dating uri ng buhay natin ay hindi tayo sumasamba sa Diyos, hindi natin siya lubos na kilala. Ngunit ngayon, tayo po ay nag-undergo na ng justification. Ngayon, dito na tayo ngayon sa sanctification na kung saan we are in the process ng pagpapabanal, ay paalala natin sa lahat, matatapos lang itong sanctification process kapag tayo po ay namatay na. At susunod naman ang glorification. So mahalaga po ang mga pag-aaral na tinatalakay natin, kaya mabuting ito po ay lagi nating nasusundan. Sapagkat yung sanctification, yung holiness, yan po ay command ng ating Panginoon na kung saan sinabi ni Lord, be holy because I am holy. At nakapaloob sa kingdom living ay ang pagsamba sa ating Diyos. At ito ngayon yung presently na ating pinag-aaralan. Worshiping God. Worship God in the beauty of His holiness. Ngayon, tulad ng mga ibang reliyon, ang Kristyanismo ay mayroong specific na pamamaraan upang sambahin ang Diyos. Ang Christian worship is a very important part ng ating pananampalataya. At upang tayo po ay genuinely na makasamba, ito ay mabuting nauunawaan natin. Bakit tayo nagwo-worship at sino ang ating sinasamba. At marami ang mga example sa scriptures na kung saan nakikita natin na mayroong pagsamba na tinatanggap ang ating Panginoon. Ngunit mayroon din namang mga ibang pagsamba na hindi naman inaaprobahan o tinatanggap ng ating Panginoon. Kaya ano ba yung Christian worship? Ano ba yung definition nito? What is the biblical definition of worship? Ang Christian worship is both an attitude, mga kapatid, of granting God the adoration, reverence, and homage that is due to Him, mga kapatid. Kaya dito sa Awit 96, talata 7-8, ito po ang sinasabi, o si Yahweh ay purihin ng lahat sa daigdigan, purihin ang lakas niya at kanyang kalwalhatian. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal, dumulog sa kanyang templo at maghandog ng mga alay. Amen. Ito po ang sinasabi ng mga salita ng Diyos tungkol sa Christian worship, mga kapatid. At furthermore, ang pagsamba ay ang pagpapahayag ng kabanalan, kabutihan, at kapangyarihan ng Diyos. Of course, ang pagsamba ay isang paraan din upang ipahayag natin ang pagmamahal sa Kanya. Kaya ang pagsambang Kristiyano ay it takes the form of many different practices. Yung po ating iba't ibang gawain, ibang pamumuhay at mga kaganapan. Subalit ang mga ito'y parehong individual at sama-samang ginagawa, mga kapatid. Ano ba ang definition ng Christian worship? Christian worship is the act of attributing Yahweh for all that He is. Sino ba ang ating Panginoon sa ating buhay? Of course, He is holy, pure, just. Ang all-powerful, loving, and sovereign. Ito po ay ilan lamang sa mga katangian ng ating Panginoon, subalit maraming katangian pa ang namumukod sa Kanya. So ang pagsamba ay ang pagkilos ng pagpapahayag ng paggalang, karangalan at respeto sa Diyos. Yes. Bukod dito, mga kapatid, ang pagsamba ay ang paghahandog ng sarili at ng lahat ng iba pa upang kilalanin ang Diyos. Ang pagsamba ay ang pahayag na ang Diyos lamang ang nararapat nating papurihan, bigyan ng kaluwalhatian at karangalan, mga kapatid. And bukod dito, mga kapatid, ang pagsamba ay ang handang pagsunod sa mga utos ng Diyos na may pag-ibig, of course. Sumasamba tayo sa Diyos dahil Siya ay karapat-dapat at dahil Siya ay gumagawa ng mga kamangha-manghang paraan sa ating mundo para sa ating kapakanan. Ang pagkatao ng Diyos ay karapat-dapat na pagsamba, papuri, karangalan at tuloy-tuloy na kaluwalhatian. Tandaan po natin, God is a jealous God who despises the worship of idols and other worthless things. Kaya nga naman, upang tunay na sambahin ang Diyos, ang mga Kristiyano ay dapat na italaga ang kanilang sarili lamang sa Diyos
at paglingkurin siya bilang nag-iisa at tunay na Diyos. Mga So ano ba kapatid. yung essence talaga ng true worship? Ang isang tunay na pagsamba sa Panginoon, nakapaloob po dito mga kapatid, yung ating puso, yung ating relasyon sa Diyos at yung relasyon natin sa bawat isa. At nakalagay nga rito sa John 4:24, ito po ay nakapaloob dito na inaanyayahan tayong lahat na tayo ay kumonekta sa ating Panginoong Diyos sa malalim na antas at sa ating pakikipag-connect o pakikipag-isa, pakikipagrelasyon sa ating Panginoon, mayroong isiniwalat o sinabi o itinuro ang Biblia tungkol sa interaction ni Lord Jesus sa isang Samaritan woman. Kaya dito sa Gospel, sa Ebanghelyo ni John, nakatagpo si Jesus ng isang kausap na isang babaeng Samaritano sa balon ni Jacob. Ang pag-uusap na ito ay hindi pangkaraniwan dahil ang mga Hudyo at Samaritano ay bihirang nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Dahil sa kasaysayan, mayroong alitan sa pagitan ng mga Hudyo at Samaritano dahil sa mga pagkakaibang relihiyon at etniko. Itinuturing ng mga Hudyo na half-breeds ang mga Samaritano dahil sila ay nakipag-intermarriage sa ibang bansa at kanilang ipinamuhay ang ilan sa mga gawi nila sa kanilang relihiyon. Kaya isang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng mga Samaritano at mga Hudyo ay ang kanilang pagsamba, yung lugar ng kanilang pagsamba. Habang ang mga Hudyo ay naniniwala na ang Jerusalem ang tanging lehitimong lokasyon para sa pagsamba sa Diyos, ang mga Samaritano naman ay naniniwala na ang bundok Gerizim ang napiling lugar. Ang hindi pagkakaunawa na ito ay nagpalala pa sa hidwaan sa pagitan ng dalawang grupo. Kaya ang usapan ni Lord Jesus sa babaeng Samaritano sa balon, sinabi ni Jesus, ang Diyos ay espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat sambahin siya sa espiritu at katotohanan. Kaya ang turo na ito ay nagpapahiwatig na ang pagsamba ay hindi nakatali sa isang tiyak na lokasyon o ritual, kundi ito ay isang bagay ng puso at pagsunod sa mga kautusan ng ating Panginoon. Kaya itong John 4:24 ay nagpapahayag na sinasabi ni Lord Jesus, ang Diyos ay espiritu. See, dito ay na-highlight yung espiritual na kalikasan ng ating lumikha na binibigyan diin na siya ay lumalampas sa lahat ng pisikal na limitasyon bilang mga mananampalataya. Tayo ay tinawag na makipag-ugnayan sa Diyos sa isang espiritual na level na lumalampas sa traditional na ritual o mababaw na gawain. Kaya sabi ni Lord, ang tunay na pagsamba sa Diyos ay sa espiritu at sa katotohanan, wala sa kung saang lugar. Tignan natin, what is worship in spirit? Upang sambahin ang Diyos sa espiritu, dapat tayong makilahok ng buo. What do I mean? Of course, ang ating mga puso, isipan, kaluluwa, at espiritu sa ating paggalang sa Diyos. Ang tunay na pagsamba, hindi limitado sa mga panlabas na aksyon o ritual, kundi nagsasangkot ng isang malalim, personal na connection sa Diyos na sumasalamin sa bawat aspeto ng ating buhay, mga kapatid. Ang ganitong malapit na ugnayan ay nagiging posible sa pamamagitan ng pananatili ng banal na espiritu na nag-uugnay sa atin sa Diyos at gumagabay sa atin sa ating spiritual na paglalakbay, mga kapatid. Kaya ano ibig mong sabihin ng worship in spirit? No, what does it mean to worship in spirit? Kapag sinasabi ni Jesus na dapat tayong sumambay sa espiritu, tinutukoy niya ang katotohanan na ang ating pagsamba ay dapat magmula sa ating mga puso, mga Amen. kapatid. Ang pagsamba ay dapat maging na tunay. Genuine Oo. worship. Ang konsepto ng pagsamba sa espiritu ay ganap na nag-aalis sa ideya ng legalism, no?
mga ritual o walang kabuluhang pag-uulit, mga kapatid. Ang mga pariseo at mga pinuno noong panahon ni Jesus ay hindi kailanman sumamba sa Diyos sa Espiritu o sa katotohanan, mga kapatid. Dahil mas mahalaga sa kanila ang magmukhang reliyoso. Kaya kaysa mahalin ng Diyos ng buong puso. Naniniwala rin ang ilang mga manunulat at komentaryo sa Biblia na kapag sinabi ni Jesus na sumamba sa Espiritu, tinutukoy niya ang banal na Espiritu. Ito po ay posible, mga kapatid, dahil ang kahulugan ni Lord Jesus ay mayroong dalawang bahagi. Na ang mga tagasamba ay dapat sumamba na may tunay na Espiritu at gayon din, dapat silang sumamba sa banal na Espiritu. Ang mga tunay na tagasamba ay dapat magkaroon ng paninirahan ng banal na Espiritu, the presence of the Holy Spirit sa kanilang buhay. At magaganap lamang ito kapag ang isang tao ay nakipag-isa na kay Kristo, born again believer. Kaya ang banal na Espiritu ay nananahan sa lahat ng mga mananampalataya. At ayon sa sinabi ng Apostol Pablo dito sa 2 Timothy 1 verse 14, ingatan mo ang magandang ipinagkatiwala sa iyo. Ingatan mo ito sa tulong ng banal na Espiritu na nananahan sa atin. So sa makatuwid, ang pamantayan ng pagsamba sa Espiritu ay nangangahulugan ang isang individual ay dapat na isang ipinanganak na muli, born again. So ipinanganak na muli na mananampalataya at sumasamba sa Diyos ng taos-puso sa kanilang puso. Ayaw ng Diyos kasi yung mga peking worshipers, nais niya yung mga sumasamba sa Kanya talagang tapat na sumasamba. Ika nga nagmumula sa puso, genuine worship, sumusunod sa Kanya, followers at obedient sa Kanyang mga panuntunan. Kaya nagsalita ang Diyos sa nakaraan tungkol sa mga mapanglinglang na sumasamba. Dito sa Isaiah 29 verse 13, sabi niya, yung mga taong ito lumalapit sa akin gamit ang kanilang bibig at pinararangalan ako gamit ang kanilang mga labi. Ngunit ang kanilang mga puso malayo naman sa akin. Ang kanilang pagsamba sa akin ay nakabatay lamang sa mga patakarang pantao na itinuro sa kanila. Okay, ulitin natin. Isaiah 29 verse 13, sinabi ni Yahweh. Sa salita lamang malapit sa akin ang mga taong ito. At sa bibig lamang nila ako ay ginagalang. Subalit inilayo nila sa akin ang kanilang puso at ayon lamang sa utos ng tao ang kanilang paglilingkod. Amen. Tinalakay natin yung what is worship in spirit. Ngayon naman, what is worship in truth? What is worship in truth? Ang pagsamba sa Diyos sa katotohanan ay nangangailangan na iayon natin ang ating pagsamba sa katotohanan ng kung sino si Lord. Amen. At kung ano ang kanyang naihayag sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Amen. Kasama dito ang pagtanggap sa mga katotohanan ng kasulatan, of course, no? Pagkilala kay Jesus bilang katuparan ng plano ng pagtubos ng Diyos at paghahanap ng isang tunay na relasyon sa ating lumikha batay sa pananampalataya at pagsunod sa mga aral ni Kristo. Kapag sumasamba tayo sa katotohanan, tayo ay nakaugat sa hindi nagbabagong kalikasan ng Diyos. Wow, no? At ang kanyang mga salita habang tayo ay lumalago at nagiging mature sa ating pananampalataya. Amen. Yan po ang ibig sabihin ng worship in truth. What does it mean to worship in truth? Ang pangalawang aspeto ng pahayag ni Jesus tungkol sa pagsamba ay kinakailangan ng aspeto ng pagsamba sa katotohanan. Ito nga ay naisulat sa 1:4-24. Bukod sa pagsamba sa Diyos sa Espiritu, ang sumasamba ay dapat ding sumamba sa Diyos sa katotohanan. Ibig sabihin nito, ang pagsamba ay dapat isagawa alinsunod sa mga katotohanan ng salita ng Diyos o yung mga nakasulat sa Biblia. Of course, worship done in truth cannot be based on false doctrines o mga erroneous na teachings ng Biblia. Kaya nga, kung ang isang kongregasyon ng simbahan o isang individual ay umaawit ng isang awitin ng pagsamba na may maling doktrina,
Kung gayon ang pagsamba, hindi tunay na pagsamba, Yes. mga kapatid. Ang pagsamba na katanggap-tanggap sa Diyos ay sinasagawa sa katotohanan ng kanyang salita, mga kapatid. So, ibig sabihin nito, Ang mga okay, mananampalataya ay maaaring kumanta ng mga awit ng pagsamba, gaya ng makikita natin sa aklat ng mga awit. Subalit nangangahulugan nito na ang lahat ng anyo ng pagsamba ay dapat na naaayon sa katotohanan ng salita ng Diyos at naglalaman ng tumpak na doktrinang biblikal, mga kapatid. Okay, kapag kayong mga mananampalataya po, tayo po ay sumasamba sa ating Panginoon. Dapat tayong sumamba sa Espiritu at katotohanan. So ano ibig sabihin ng worshiping in spirit and in truth? Yan yung John 4:24. Ngunit darating ang panahon at ngayon ay dumating na kung kailan ang tunay na sumasamba ay sasamba sa Ama, sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat sila ang uri ng mga sumasamba na hinahanap ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu at ang kanyang mga tagasamba ay dapat sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Kaya ang banal na Espiritu, mahalaga po yan, mga kapatid, sa buhay natin. Kaya ang pagsamba ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Diyos, nagmumula sa pinakamalalim na bahagi ng ating puso. Kahit tayo ay masaya, maligaya, nalulumbay, nag-iisa o nagdurusa, anuman ang ating sitwasyon, mabuting tayo ay sumamba sa Diyos. Alam ng Diyos ang nilalaman ng ating puso, ngunit nais niya na tayo ay lumapit sa Kanya, makipag-usap sa Kanya, dalhin natin ang nilalaman ng ating mga damdamin. Kaya ipahayag natin kay Lord ang damdamin natin na may pagsamba sa Panginoon. You remember Job? Di ba? Matindi ang kanyang dinanas. Nung siya ay tinesting ng ating Panginoon, ngunit anong ginawa niya? Siya ay sumamba sa ating Panginoon. Napakahirap ng kanyang dinaanan, ngunit naroon pa rin ang kanyang paggalang at pagsamba sa ating Panginoon. Kaya mahalaga na i-mention natin na ang worship ay laging kasama sa pagsamba, paggawa ng awit, sumasayaw, at tayo po ay nagkakantahan, magkakasama, na tayo po ay nagbibigay kasiyahan sa puso ng ating Panginoon. At ang worship ay maaari nating gawin sa anumang area ng ating buhay. Hindi lamang pag-awit, di ba? Hindi lamang singing and dancing, mga kapatid. Sana maunawaan natin na ang pagsamba sa Diyos, 24-hour po yan, mga kapatid, na dapat nating gawin. Buong pagkatao natin, bawat ginagawa natin, ay dapat magbigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Marami ang mga pamamaraan, tinalakay natin yan last week, pero mabuting ito'y maunawaan natin, sumunod tayo sa ating Panginoon at mahalin natin ang Diyos na siyang nagbibigay ng lahat ng ating mga pangangailangan. Meron din tinatawag na corporate worship. Mahalaga din ito, mga kapatid. Oo, tinatawag nating corporal worship is important within the physical church, no, mga kapatid. However, God desires for us to worship Him in spirit and in truth. Yan ay napakainam sapagkat yan po ang katotohanan. At dapat nating malaman, oftentimes when we are experiencing deep emotions, mga kapatid, we do not tell other people, but we do tell God. No? Pag meron tayong dinaramdam, maring sabihin din natin sa kapwa natin, pero madalas tayo pumupunta sa presensya ng ating Panginoon. That we can worship God no matter what, kung ano man ang feeling natin, and we can worship Him anywhere, mga kapatid. Mga kapatid, tulad ng iniisip ng babaeng Samaritana, na ang kanyang mga tao maaari lamang sumamba sa espesyal na bundok, mga kapatid, maraming taong naniniwala maaari lamang sumamba sa simbahan. Yung iba kasi pupunta ng simbahan upang sumamba. Ang isang mananampalataya hindi na kailangan pang pumunta sa simbahan kung nais siyang sambahin ng Diyos. Maaari din niyang sambahin ng Diyos kung saan man siya naroon.
Ano man ang kanyang ginagawa. Yes, of course. Lalo Ang kailangan na kung- kasi mga kapatid, ialay natin, i-offer natin sa Diyos yung ating ginagawa. Yung ginagawa natin, gawin natin itong bilang isang pagsamba sa Yes, ating oo. Panginoon. Hindi lamang yung, tama rin yung pagpunta mo every Sunday, punta tayo corporal worship, no? Punta tayo sa ating mga churches. Pero ano man yung ginagawa natin mga kapatid, pwede po itong maging act of worship sa ating Panginoon. Ito ang sinasabi ng Oo, kasi napaka-important na individually, no? Once Tayo na din, ginagawa ang individually ay pagsamba, mag-worship. Pagdating mo sa sambahan o sa simbahan, kinabibilangan mo, nandun na yung puso mo na handang-handa. So kung pare-pareho tayong gumagawa ng pagsamba sa ating individual na pamamaraan, pagdating natin, when we congregate, when we fellowship to each other, makikita natin na ang bawat puso ay sumasamba at nagpupuri sa ating Panginoon na siya namang kinagigiliwan ng ating Panginoon, mga kapatid. Do you know that that worship has a transformative power? Habang tayo po ay sumasamba sa Espiritu at katotohanan, ang ating buhay ay nababago ng kapangyarihan ng presensya ng Diyos. At ang pagbabagong to ay hindi lamang personal, kundi pati na rin para sa ating community. At habang tayo ay nakikilahok sa pagbibigay buhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, kasama yung ibang mga mananampalataya, ito yung corporate worship, tayo po ay lumalago sa isang tunay na pagsamba. Nagiging agent tayo ng pakikipagsundo at pagpapagaling sa isang mundo na ito na kinagagalawan natin na punong-puno ng mga negative situations. Kaya yung ating pagsamba ay nagiging isang makapangyarihang patotoo, a powerful testimony na ang Diyos ay pag-ibig at ang pagbiyaya ng Panginoon ay sumasa atin, na siyang humihikayat sa iba na maranasan din ang presensya ng ating Panginoong Hestokristo na siyang nagbibigay ng bagong buhay sa ating lahat. That's why sa ating pag-aaral, tayo po ay tinuturuan na ating ipamuhay itong John 4:24. So, to apply this teaching, first we have to recognize kung ano ang worship. It goes beyond the boundaries of race, culture, and tradition. At habang na pag-aaralan natin ang interaction ng ating Panginoong Hesukristo dito sa Samaritan woman, worshiping in spirit and in truth transcends differences, see, and unites us in our love for God. That's why we have to create spaces na kailangan mahikayatin natin ng iba din na malaman nila ang tunay na pamamaraan ng pagsamba. Kinakailangan tayo po ay spirit-led sa ating worship, that we are open to the guidance of the Holy Spirit, allowing us to direct our lives, to direct our worship, to direct our minds as we engage in worshiping God. At ito po ay mahalaga sapagkat ang banal na Espiritu ang siya pong nag-guide sa buhay natin. And furthermore, we have to remember that worship is not limited to sa ating panglingguhang pagtitipon, ha mga kapatid. True worship encompasses our entire lives, reflecting the great commandment to love God and our neighbor. Kaya yung ating acts of service, yung kindness natin, compassion, these are also forms of worship. As long as what we are doing is we are doing it out of our love for God, giving Him honor and glory, and we service other people, this is worship, mga kapatid. Okay. Kaya nga itong paano natin maisa sa pamuhay itong John 4:24, tayo kusang humahanap ng mga pagkakataon, no? Of course na. Yeah, let's find ways to worship the Lord. Oo, at mahalin at paglingkuran ang kapwa natin, ang kapaligiran, of course, no? Pagtanggap sa pagkakaiba-iba ng mga tao. At ito'y pinapahayag ng Diyos sa pamagitan ng banal na Espiritu na gagabayan niya tayo sa ating pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Of course, sa paggawa nito, ang ating mga buhay ay magiging patotoo sa kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos at nag-uugnay sa atin sa tunay na relasyon sa Kanya at sa isa't isa, mga kapatid. Okay, we have to remember that worship is a mindset and a lifestyle.
Halimbawa, isang Kristiyano, meron siyang attitude of worship. Kaya ano man ang kanyang ginagawa, ito ay kanyang ginagawa, inaalay sa ating Panginoon bilang pagsamba. Ano man ang ginagawa mo, kaya whatever you do, whether you eat or drink, do it all for the glory of God. Yes. Yan po ay worship, mga kapatid. Basta wag lang yung magkokontradika sa katotohanan ng itinuturo ng Biblia sa atin. Gawin natin lahat yan ng may pagsamba sa ating Panginoon. Kaya yung, maski na yung pagtulong natin sa kapwa, service to others, loving God is an act of worship. Pero sinasabi din sa atin, we are being commanded also to love our neighbor as we love ourselves. So yung ating paglilingkod, serbisyo sa ibang tao, sa ating kapwa, this is also an act of worship. At kung ating inaalagaan din ang ating sarili, ito ay isang paggalang din at pagsamba sa ating Panginoon na kung saan ating binibigyang pansin ang ating kalusugan, ang ating kalagayan, ang ating pagkatao. Mahalaga po, ito ang sinasabi sa atin ating Panginoon. Ang pagsamba, hindi lang ho pag-awit yan. Hindi lang pagpunta yan sa simbahan tuwing linggo, o pagpunta mo lang sa prayer meeting, Bible study. Lahat po ng ginagawa natin, gawin nating act of worship sa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya, worship ay mahalaga. Oo, mabuti na tayo umaawit, iba't ibang mga awitin, we play a new song to the Lord, as songs of praise and songs of adoration, but this can also be prayers, mga kapatid. Reading the scriptures, studying the Word of God, nakikinig tayo sa mga pagtuturo at matapat tayong uma-attend palagi sa ating mga pagtitipon. Marami na ngayong naging paraan at tinuturo sa atin ang mga iba't ibang mga pamamaraan ng pagsamba sa ating Panginoon. But the truth of the matter remains the same. It comes from a pure heart. Ito ay magmumula sa kaibuturan ng ating puso. That's why worship is galing sa isang pure heart, and I desire to have a relationship with God, to connect with God, our Creator, the sustainer of our life. So just as we study what worship is all about, tingnan natin what worship is not. Worship is not merely an emotional excitement din, mga kapatid. True Christian worship is not emotionally emotionalism. Pangdamdamin lang, mga kapatid. Or ito po ay tugtog ng mga talentong mga musikero. At ang worship ay hindi lang contain sa papunta ako sa bahay-sambahan o sa building lamang. Bagkus, mga kapatid, ang tunay na pagsamba, paggalang sa ating Panginoon, pagkilala sa kanyang kadakilaan, pagkilala sa kanyang kagitingan, siya ang lumikha at sige tagapanatili ng lahat. Kaya gawin natin ang ating pagsamba ay meron tayong tunay na pagkilala. Kaya ang ginagawa ng Panginoon, tayo ay binibigyan ng pagkakataon na ating mapag-aralan kung ano ang tunay na worship in spirit and in truth. Because there are really some false concepts of worship. Kala din naman ng iba, basta gumagawa ako ng mabuti, worship na yun sa ating Panginoon. Kapatid, again, nothing can be used as restoration to our relationship sa ating Panginoon na siyang nasira sa pamamagitan ng gawa lamang. Kailangan po ang pananampalataya, kailangan ng pagkilala sa ating Panginoon, nandoon yung prayer. Kaya ito po ay isang maganda at mabuting gawain na tayo ay patuloy na mag-aral ng kanyang mga banal na salita. Sapagkat alam naman natin na mayroon tayong kung minsan ay nagagawa, hindi acceptable worship sa ating Panginoon. Mababasa natin sa Biblia that there are acceptable worship at meron din namang mga pagsamba na hindi tinatanggap ng ating Panginoon. At alam natin at malino na sinasabi ng kasulatan na iginagalang at tinatanggap ng Diyos ang ilang mga pag-aalay ng pagsamba, ngunit meron din namang mga ibang
hindi niya tinatanggap. Meron tayong mga examples dito sa acceptable worship, dito sa Genesis 4, verse 4, mga kapatid. Genesis 4, Verse verse 4. 4. And Abel also brought an offering, pot portions, from some of the firstborn of his flock. The Lord looked with favor on Abel and his offering. Okay. Ito, makikita natin dito? Ano mapag-aaralan Aral natin? Ano malalaman natin dito? Mga kapatid, tinanggap ng Panginoon ang handog ni Abel. Yes. Bakit kamo, mga kapatid? Dahil ito ang pinakamahusay sa lahat ng kanyang maiaalok o maibibigay sa ating Panginoon. So nagkaroon ng favor ang Diyos sa kanya at dahil dito, dahil hindi pinagkait ni Abel ang pinakamainam Yes. mula sa kanyang kawan paras. Amen. At hindi niya ito, kumbaga, Hindi tira-tira. hindi tira-tira. Ito ang The best. The best. Ang Oo, ino-offer binigay niya. Oo. Bukod dito, hindi niya ibinigay sa Diyos ang kanyang mga, yung tira-tira na sinasabi ni Sister Remy. Sa parehong paraan, dapat nating ibigay sa Diyos ang pinakamainam. Ano yung pinakamainam? Yung ating sarili. Ang ating sarili na kanyang iniligtas mula sa kasalanan. Hindi yung leftovers ng ating energy, yung ating oras, yung time, talent, and treasure. We give God the best of ourselves. Meron pang isa din sa 1 Chronicles 16, 31 Sa to unang 34. Kronikas, this is 31 to 34, magalak ang kalangitan, ang daigdig ay matuwa, si Yahweh ay nagahari, ganito ang ibalita, magpuri ang karagatan at ang lahat ng naroon, ang lahat sa kabukir ay magpuri kay Yahweh. Amen. Umawit ang mga punong kahoy na nasa kagubatan sa pagdating ni Yahweh upang lahat ay hatulan. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Glory to God. Ito. Okay. Ano naman matututunan natin dyan sa Bible verse na yan? Dito sa unang Kronika 16, 31 to 34, dito ipinapakita ng mga talatang ito na maaari tayong sumamba sa Diyos sa kanyang kabutihan, katarungan at matibay na pag-ibig. Dito ipinapakita din nito kung paano ang lahat ng nilikha, ang buong mundo ay sumasamba sa Diyos. Gayon din, maaari tayong sumamba sa Diyos dahil siya ay kasalukuyang nagahari at siya ay babalik upang sa wakas na ay hatulan ang lupa. Dapat tayong sumunod sa modelo ng kasiyahan, ang pag-aanunsyo, pagiging masaya, pagkanta at may kagalakan at may pasasalamat. Okay. Upang ang ating buhay ay magkaroon ng katiwasayan at laging sumasamba sa ating Panginoon. Dito naman sa Isaiah 25 verse 31, O Lord, you are my God. I will exalt you. I will praise your name. For you have done wonderful things, plans formed of old, faithful and sure. Dito po itinatampok ni Isaiah sa atin na dapat nating itaas at purihin ng Diyos para sa lahat ng kanyang ginawa. Maaari tayong tumingin pabalik sa lahat ng paraan ng kanyang pinatunayan, ang kanyang katapatan, maging sa pamamagitan ng mga kasulatan sa ating sariling buhay o sa buhay ng iba pang mga mananampalataya. God has done so many wonderful things for us. We could never speak of them all. Kaya sambahin natin ang ating Panginoon. Sambahin natin siya sa pamamagitan ng pagdideclare that He is truly the great God, the only true and magnificent God, the true and one and holy God, mga kapatid. Dito naman sa Jeremiah 7, 22 to 23. Jeremiah 7, 22-23. Nang Nang ilabas ko sa Ehipto ang inyong mga magulang, hindi ko iniutos sa kanila ang tungkol sa mga handog na susunugin o iba pang handog. Subalit inutusan ko silang sumunod sa akin upang sila'y maging aking bayan, ako naman ang kanilang magiging Diyos. ay dito naman po ay nagpapaalala ang Diyos sa mga Israelita na siya ay nagnanais ng obedience kesa sa sacrifice. Pinapakita niya na ang paraan upang maging kanyang bayan ay sa pamamagitan ng pagsunod, obedience. Pinapakita nito sa atin ang isang malaking bahagi ng ating pagsamba. Importante ay kailangan meron tayong obedience. So higit pa rito, pinapakita rin po sa atin
na marangal ang ating Panginoon. See? And we are rewarded. Tayo po ay binibigyan ng mga pagpapala ng Diyos kung tayo po ay tunay na sumusunod sa Kanyang mga panuntunan. At maging dito sa aklat ng awit sa Psalm 51 verses 15 to 17, Tulungan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Hindi mo nanais ang mga handog. Di ka nalulugod sa haing sinunog. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-rapat ay ang pagpakumbabat pusong mapagtapat. okay, pinapakita naman ng talatang ito na dapat tayo maging aware sa tunay na nais ng ating Panginoon. Tulad ng ipinahahayag ng salmista, siya ay mag-aalok ng sakripisyo kung iyon ang nais ng Diyos. Dapat tayo maging bukas at handang ibigay ang anumang uri ng pagsamba at devotion na ninanais ng ating Panginoong Diyos. Dapat din tayo maging mapanuri sa kanyang mga layunin na ang nais ng Diyos ibigay natin kung ano ang klase ng pagsamba na kanyang ikinalulugod. So ipinapakita rin particularly ng Bible verse na ito na nais ng Diyos ay isang pusong nagsisisi sapagkat ito ay panalangin ni Haring David. Magsisi sa kasalanan at huwag bigyang pansin at huwag yung mga walang kabuluhang sakripisyo. Kaya ang ibig sabihin, nais ng Diyos ang pagbabago ng kanyang bayan. Purihin ang ating Panginoon. Dito naman tayo sa Psalm 150 verses 1 up to 6. Mga awit 150, talata 1 hanggang 6. Purihin si Yahweh sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit ang lakas na taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa, siya ay purihin sapagkat dakila. Purihin sa tugtog ng mga trompeta, awitan sa saliw ng alpa at lira. Sa tugtog ng tambol, magsayaw purihin, mga alpat plauta, lahat ay tugtugin. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pompyang, sa lakas ng tugtog siya ay papurihan. Purihin si Yahweh, lahat ng nilalang, purihin si Yahweh. Ang pagdiriwang, ang pagsamba sa ating Panginoon ay dapat lagi nakapaligid sa ating Diyos. Let us surround God with our praise and worship. Ito ay dapat na nagaganap sa lahat ng lugar dahil dakila ang Diyos, dakila at siya ay marangal, mga kapatid. Dapat nating purihin ang Diyos sa iba't ibang paraan. Maaari tayong pumuri sa magitan ng musika. Yun ang sinasabi ng talatang ito. Sayaw at iba pang mga instrumento. Dapat din tayong maging masigla sa ating pagsamba. So, ipinapakita ng salmista ang isang image na labis na nagpapahayag ng isang masugid na pagsamba. Kaya pinapakita rin sa atin ng talatang ito, purihin natin ang ating Panginoon at magkaroon tayo ng buhay na mayroong ganitong klase ng devotion sa ating Panginoon. So meron pa tayong isang acceptable worship dito naman sa Luke 7 verse 37 to 38. You remember this Dito woman? sa New Testament na ito, mga kapatid, no? Luke 7, 37 to 38. Sa bayang iyon ay may isang babaeng makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo. Kaya't nagdala siya ng pabangong nasa sisidlang alabastro. Lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan. Umiiyak na binasa niya ng kanyang mga luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ng kanyang sariling buhok, hinalikan at binuhusan ng pabango ang mga paa nito. Dito ang pagkilos ng babaeng makasalanan ay isang gawa ng pagsamba. You remember this Bible verse? Okay. Maaari tayong matuto mula sa babaeng ito na hindi Nahihiya niya ikinahiya ang kanyang pagsamba. Bukod dito, mga kapatid, makikita natin na ang kanyang kasalanan ay hindi nagdulot sa kanya na lumayo sa Diyos, kundi ginawa niyang lumapit sa Panginoon na may kababaang loob at pag-ibig, mga kapatid. Okay, dito naman po tayo sa Revelation 5 verses 9 up to 10. So, pahayag 4. Ay, no, 5. Revelation 5. Revelation 5. 9 to 10. 9 to 10. Dito sa Revelation 5, 9 to 10.
Inaawit nila ang isang bagong awit. Ikaw ang karapat-dapat na kumuha sa kasulatang nakabalumbon at magtanggal sa mga selyo niyon, sapagkat pinatay ka at sa pamagitan ng iyong dugo ay tinubos mo ang mga tao para sa Diyos. Mula sa bawat lahi, wika, bayan at bansa, ginawa mo silang isang lahing maharlika at mga pari na itinaga upang maglingkod sa ating Diyos at sila'y maghahari sa lupa. Okay, purihin ang Panginoon. Kasi ang Revelation po ay hindi lamang ito ang passage na nagsasaad tungkol sa pagsamba sa ating Panginoon at tayo ay umawit ng bagong awitin sa ating Panginoon. Kaya yung aklat ng awit, the Book of Psalms, naku, pag tinignan po ninyo, napakarami po niyan mga passages tungkol sa pagsamba sa ating Panginoon na nakapaloob din dyan ang musika. Tayo ay tinuturuan ng mga salitang ito na tayo ay patuloy na mag-express ng ating pagsamba sa ating Panginoon because He alone is worthy. Sapagkat ang ating Panginoong Diyos na Jesucristo ay nagsakripisyo para po sa ating lahat upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya even in our personal worship, we have to recognize our Lord Jesus Christ, everything that God has done since the beginning. Mga kapatid, tunay na dakila ang ating Panginoon. You see, let us always include God in everything in what we are doing. Isama natin siya, purihin natin siya, anuman ang ating ginagawa. So yung mga talatang binasa natin ay yung mga ilan lang mga kapatid na Bible verses about acceptable worship. Ngayon naman, meron tayong mga Bible verses na examples of unacceptable worship. Alam niyo, ang Diyos hindi ho yan masaya. Hindi niya ho gusto ang tungkol sa hindi katanggap-tanggap na pagsamba. Maraming beses nating na babasa na merong consequence yung mga ganitong klase ng pagkilos na kung minsan ay nakapaloob dito ang pagkamakasarili at pagmamalaki ay hindi ito tunay na pagsamba, mga kapatid. Kaya mag-ingat po tayo, no? See, tingnan natin mabuti yung ginagawa natin kung ito po ay kalugod-lugod sa Diyos o hindi niya tinatanggap. Kailangan magkaroon tayo ng isang malinis na layunin. Dapat nating ibigay sa Diyos ang pinakamahusay na kung meron tayo at hindi yung kakaunti lamang o hindi mabuting bigay, gift sa ating Panginoon. Kailangan po natin tingnan mabuti ang tulad kay Abel. Tinanggap ng Panginoon ang kanyang pagsamba, ang kanyang paghandog, sapagkat ito yung best na ibinigay niya sa ating Panginoon. Kaya dito sa Old Testament, so tinalakay natin kanina si Abel, ngayon naman si Cain. Alam naman natin na hindi tinanggap ng Diyos ang kanyang pagbibigay o ang kanyang pagsamba sa Genesis 4 verses 3, 5, and 7. Oo. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Kaya't sinabi ni Yahweh, anong ikinagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Nais nitong pagharian ka, kaya't kailangan mapaglabanan mo ito. Amen. Ang alay ni Cain ay hindi ang pinakamahusay na maiaalok niya. Nagbigay siya ng ilan sa kanyang mga ari-arian, ngunit hindi siya nagbigay ng masaya mula sa kanyang pinakamahusay. Hindi pinansin ng Diyos ang alay na ito dahil siya ay nagtatago mula sa Panginoon. So ipinaliwanag ni Lord na kung gagawin ni Cain ang tama at kung siya ay magbibigay ng katanggap-tanggap na handog ng pagsamba, siya ay tatanggapin. Sa parehong paraan, kung tayo ay gagawa ng tama na pagsamba, ito ay tatanggapin at kalulugdan ng ating Panginoon. So ito ay may magandang aral po para sa ating lahat, mga kapatid, ha?
See, sa Exodus 32 verses 7 to 8. Exodo 32, talata 7 hanggang 9. Sinabi ni Yahweh kay Eight. Moises, balikan Amen. mo ngayon din ang mga Israelitang inilabas mo sa Ehipto, sapagkat itinakwil na nila ako. Tinalikdan nila agad ang mga utos ko. Gumawa sila ng mga guyang ginto. Iyon ang sinasabi nila ngayon at hinahandugan. Ang sabi nila, iyon ang Diyos na naglabas sa kanila sa Ehipto. Kilala ko ang mga taong yan at alam kong matitigas ang kanilang ulo. Kaya dito makita natin mga kapatid, basa ng Diyos, ang laman ng ating puso. Alam niya kung tayo ay sumasamba ng tama at mabuti, tulad ng naganap dito sa mga Israelites. They attribute the power and glory to God. To a worthless idol ay hindi nagustuhan ni Lord. That's why we should be careful, ha. Huwag nating i-attribute yung mga ibang mga bagay na mga ganda sa kung ano-anong mga idols. Ang lahat po galing sa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya tanging sa Kanya lamang ang papuri at pasasalamat at pagsamba. Dito naman sa New Testament, meron din ditong unacceptable worship. Sa Matthew 23, verses 2 to 5a. Mateo 23, 2 hanggang 5. Ang mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moses. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit, huwag niyong turaran ang kanilang mga ginagawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinapangaral. Nagpapataw sila ng mabibigat na pasanin sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagpasan ng mga iyon. Pawang pakita ng tao lamang ang kanilang mga gawa. Kasi sinasabi sa atin na kapag tayo ay sumasamba, dapat mga kapatid, sigurado ang ating pamumuhay na tugma na kung ano ang isinasalarawan at itinuturo ng mga banal na salita ng ating Panginoon upang ang ating pagsamba ay tama. Dapat nating suriing mabuti, tiyakin natin. Kung tayo ay tunay na sumasamba o nagkukunwari lamang. Marami kasing mga tao, kasama mo sa praise and worship, but truly, hindi naman sumasamba ang kanilang mga puso. Kasi sa pagsamba, kasi talaga binibigay mo ang iyong buong pagkatao eh. Kaya dapat na tanging sa Panginoon lamang ang ating pagsamba at ang ating papuri. Hindi yung para makita lang tayo at purihin ng ibang mga tao sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Iingat tayo dyan mga kapatid. Kaya ang tanong paano ako sasamba? How do I worship? Bilang mga Kristiyano, mga kapatid, maaari tayong sumamba sa pamamagitan ng awit, sayaw. Yan ang kadalasang ginagawa natin pag tayo po ay nagkakatipon every Sunday sa ating mga Bible study groups, sa mga pag-aaral natin, inuumpisa natin palagi ng awitin, ng pagsamba, at maging sa panalangin, di ba yung acts, unang-una doon sa acts, adoration, confession, thanksgiving, tapos supplication. Napansin nyo doon sa acts na yon, adoration. Sinasamba mo muna bago ka makipag-usap sa ating Panginoon, bago mo sabihin yung iyong panalangin, yung iyong mga kahilingan. First, we always start our prayers with worshiping God. Kaya tayo ay sumamba sa Diyos ng tama, mga kapatid. Kaya both personal and congregational worship, mahalaga yan sa buhay ng mga mananampalataya. Worship should be a passionate and a joyful way of life. Ano man ang ating mga present circumstances, let us continue worshiping God. Now, there are different and many challenges in our daily living, pero ang Diyos ay laging nandiyan dyan, nangungusap, nakatingin sa atin, ano man ang nagaganap sa buhay natin. Kaya tayo ay sumamba sa ating Panginoon. Let us praise the Lord. Yun lang sabihin mo, praise God. Thank you, Lord. Glory to God. Yan po ay isa ng kalugod-lugod sa puso ng ating Panginoon. That's why ang worship is actually a lifestyle.
It's a way of life. And this should be our continued way of life, our style of living. Dati, wala pa tayo sa ganitong gawain. Iba ang pamamaraan natin ng buhay. Pero ngayon, we live a life of worshiping God. See, hindi lahat po kasi ng pagkilos, kapatid, nagbibigay ng glory sa ating Panginoon. That's why we have to be careful yung ating mga pagkilos. Siguraduhin natin nagbibigay tayo ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Kaya, let us sit down and meditate. Tingnan natin yung ating sarili at yung ating mga ginagawa. Paano ko ba sasambahin ang Diyos, diba? Ito bang ginagawa ko ay kalugod-lugod sa puso ng ating Panginoon. You know what? When you truly study worshiping God, makikita mo napakarami ng paraan para mabigyan mo ng luwalhati, papuri at pagsamba ang ating Panginoon. That's why worship, again, is an act of obedience to God's command in the Scripture. Hindi ka makapag-worship kung hindi ka naman sumusunod sa mga salitang ibinibigay sa'yo. Kasi actually, pag hindi ka sumunod, that is an act of rebellion. That is not worship. Yes. Pero pag sumunod ka, worship yon. Bakit? Kasi sumusunod ka lang doon sa gusto mong, at saka pinupuri mo at binibigyan mo ng halaga. Pagpapahalaga sa Diyos yan kapag sumunod sa ating Panginoon. Kaya nga napaka-importante itong pinag-aaralan natin, yung pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan, na ang layunin para sa lahat ng mananampalataya, sapagkat tayo ay sumasamba sa Diyos sa Espiritu at katotohanan, nagdadala ito ng kaluwalhatian sa Kanyang pangalan. Amen. Kaya sa susunod na pagkakataon na ikaw ay nakikilahok sa pagsamba, siguraduhin natin na ikaw ay sumasamba sa Espiritu at katotohanan, mga kapatid. Ang mahalaga kasi sa Diyos, yung kalagayan ng ating puso. Yung taimtim na pagnanais, sasambahin siya sa katotohanan at sa Espiritu. At bigyan talaga ng luwalhati ang kanyang banal na pangalan. Kaya ang pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan ay what? Is the goal of all the believers when we worship God. Sa mga pagkakataon na meron tayo, kapatid, sambahin natin ang ating Panginoon. Awit 95:6, halikayo tayo yumuko sa pagsamba. Tayo'y lumuhod sa harapan ng Panginoon, ang ating manglilikha. So kapatid, there are so many ways to give glory and honor and worship sa ating Panginoon. Remember, napakahalaga po ng pagkilala sa Diyos at siya ay ating sundin. Kaya yung ating panalangin, ganito ang mabuting panalangin natin, mga kapatid, sa pang-araw-araw nating buhay. You see, Amang Makalangit, pinasasalamatan ka namin para sa iyong mapagmahal na presensya at ang kaloob ng tunay na pagsamba. Tulungan mo kaming makipag-ugnayan sa iyo sa espiritu at katotohanan na nagsusumika para sa isang tunay na relasyon na lumalampas sa mga limitasyon ng aming pisikal na mundo. Gabayan mo kami sa pamamagitan ng banal na espiritu habang nagsisikap kaming parangalan ka sa lahat ng aming ginagawa. At sa panahon ng kawalan ng katiyakan at pagkakahati-hati at sa iba't ibang mga kaguluhan na nagaganap sa mundong ito, lumalapit kami sa iyo, Panginoon. Kami ay lumuluhod, sumasamba sa iyong banal na pangalan. Napatnubayan mo kami sa aming buhay. Yakapin namin ang iyong mga panuntunan, ang iyong mga kautusan, mga aming Panginoon. Ito ang aming maiaalay sa iyo, ang aming sarili bilang isang tunay na pagsamba. Pagsamahin mo kami bilang isang katawan ni Kristo, sama-samang nagmamahal sa iyo. Dinudulog namin sa iyo ang laman ng aming puso, ng aming damdamin, at ilapit mo kami sa iyong banal na puso. Turuan mo kami, Panginoon, na kami ay laging patnubayan ng banal na espiritu sa aming pagsamba sa espiritu at katotohanan sa pang-araw-araw naming buhay. At bigyan mo kami ng malawak na kaisipan, karunungan, pag-ibig upang ikaw ay tunay naming ibigin at ibigin rin ang aming kapwa. Magbigay kami ng serbisyo at malasakit sa aming kapwa.
habang isinasagawa namin ang iyong dakilang utos na mahalin ka namin ng buong puso. At sa aming buhay nito, maging matibay kang pag-ibig, matibay mong pag-ibig sa amin ay lumukob, Panginoon, pagkat ang pag-ibig mo ang siyang nagbibigay ng buhay sa amin araw-araw. Kaya ikaw, Panginoon, ang tanging Diyos, ang tanging laman ng aming puso't kaluluwa, ikaw lamang ang aming sasambahin ngayon at magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya maraming salamat sa Panginoon sa pagbibigay niya sa atin ng malayang oras upang mapag-aralan natin ang tungkol sa pagsamba. At ngayon naman, itutuloy po natin ito mga kapatid sa ating pang mga ibang panahon ng pag-aaral. Ngayon naman ay batiin natin ang mga may birthday sa atin. August 29, 2025. Wow, birthday ni Sister Venus Balanggit. Sister Seni Zamora. Sister Nida Hernandez. Sister Nids, happy birthday. Happy Oo. birthday. Sister Johanna Pingal. Sister Hannah Mahia. Brother Danilo Katukod. Brother JC Concha. And Sister Ariel Ballesteros. Maraming salamat sa Panginoon and happy birthday sa inyong lahat. Have a blessed day. Belated naman kay Sister Hannah Inko. Oo, kapatid, happy birthday din sa iyo. Purihin ang Panginoon. Purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. Meron tayong mga announcements, mga kapatid, para po sa ating Baguio Seminar. Tandaan niyo po ito, mga kapatid, at para sa ating anniversary, Yes. mga kapatid, yung Comfy Family Affair 44th anniversary, mga kapatid. At yung ating Early Christmas Fellowship na rin, kaganapin natin yan, November 29 to 30, 2025 sa Supreme Hotel sa Baguio, mga kapatid. Yung accommodations, one person is 4,200. Yung twin room, 2 tao, 3,800 per head. Yung triple room, 3 tao naman ang mag-i-stay dyan, 3,500 per head. And quadruple room, 4 na tao, 2,900 per head. Ang inclusion, nakapaloob na po rito yung ating day 1, lunch, PM snack, and dinner. At yung day 2, breakfast and AM snack. 6 years old pababa, no payment, but no bed and no food. You see, leave out will only be allowed for Friday night. And as of today, more than 300 na po tayo. Thank you, Lord. Ang team natin ay Psalm 16, verse 11. So, activities natin, ano po ba yung activities natin? Okay, yung day 1, November 29, 10 a.m. ang ating start. At ngayon naman po, para po sa ating repeat new song of the week. Jesus, ikaw lang sa puso ko. Composed By Minister Brother Chef Borja. Borja. Oh, God bless everyone. Yes, pagpalain kayo ng Diyos at patuloy na ingatan. Paliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang maliwanag na mukha at patuloy tayong kahabagan. Ilingap nawa ng Diyos ang kanyang maliwanag na mukha at patuloy tayong bigyan ng kapayapaan. All for His glory. In Jesus' name we pray. Amen. God bless everyone. Thank you.
ang aking puso, laging sinasambi ng aking labi, laman ng aking isip, laman ng aking puso, ang pag-ibig mo. Walang ibang laman ang aking puso, laging sinasambi ng aking labi, laman ng aking isip, laman ng aking puso, kabutihan mo. Oh, Jesus, kamangha-mangha ang iyong mga gawa, kamangha-mangha ang iyong mga salita, di kayang sukatin, di ko kayang abutin. Kamangha-mangha ang iyong mga gawa, kamangha-mangha ang iyong mga salita, di kayang sukatin, di ko kayang abutin. Jesus, ang pag-ibig mo. Kamangha-mangha ang iyong mga gawa, kamangha-mangha ang iyong mga salita, di kayang sukatin, di ko kayang abutin. Kamangha-mangha ang iyong mga gawa, kamangha-mangha ang iyong mga salita, di kayang sukatin, di ko kayang abutin. Jesus, ang pag-ibig mo. Jesus, ang pag-ibig mo. Jesus, ang pag-ibig